Love Serye TV. Captured by Lady Boss. Tunghay na po natin ang ika-11 bahagi. Heroes' friends are really fun to be with. Ngayon ko lang sila nakakwentuhan at nakakulitan. Wala silang ni isang nabanggit sa nakaraan. Ni hindi nga nila tinatanong kung kailan pa ako nakauwi. Basta nagpasalamat sila na bumalik ako. Bumalik ako kay Hero. Hindi nga rin sila nagtatanong ng status namin. I was just touched by their kindness. Ramdam ko rin na alagang-alaga nila si Hero. Bunso raw kasi nila ito kaya parang nagdadalaga na. Mga baliw rin talaga. I am also happy they were not offended how I frank those people. I voice out what I want to say, even if it's too bastos na for others, pero sila, tuwang-tuwa pa. It's been 3 days and I haven't seen Papa Hero. Umalis yun kahapon, papuntang Japan, to purchase something I don't know and to close a deal. Nagpaalam siya sa akin through phone call. I didn't even ask further. I don't want to be nosy. Sapat na yung nagsishare siya sa akin. Matapos kasi ng date namin with his friends, puro text at voice call na lang kami. Kinabukasan dahil busy na siya sa company. Now I am browsing on my mails looking for modeling requests. It was written in my contract with Mercado Excellence naman that I can still engage with outside modeling as long as it will be part-time only. Nakuhang atensyon ko nitong isang sikat na agency. Wow, they are asking me to be their calendar model for this year. Then you will be the bitch. Pinag-aralan ko yung offer at nagulat ako na napakataas nito kumpara sa normal na binabayad nila sa isang modelong sikat. Am I that special? Parang kinikilig naman ako roon. Naghanap pa ako ng iba pa pero wala nang mas maganda pang offer kesa rito. Kaya kayang-kayang tapusin ang shoot ng isang araw. Sa lahat ng kinahuhumalingan ko, beach talaga ang gustong-gusto ko. I answered their email. Wala pang ilang minuto ay nag-reply naman sila agad at kung pwede ay mag-online meeting kami mamaya for briefing and the contract. Walang pagdadalawang isip akong pumayag. Hero texted me that he just came home from the meeting. He wants a video call but I refuse immediately. Ganito ako magpasabik. Kailangang ginugutom siya. Mahirap na kapag palagi mong hinahainan. Learn how to control your partner's hunger over you. Never you would know. Sa'yo lang iyan mananabik at hindi sa iba. Hon, he said when I answered the call. Hey, how are you? Nakapagmerienda ka na ba? Uminom muna ako ng tubig bago siya sinagot. Katatapos ko lang. And that's good. I just had my shower. Namiss ko yata siya bigla. The image of him in a towel, watering dripping from his hair makes my blank alive again. Kakainis. That's good. Panggagaya ko. I put my phone in a loudspeaker and left it on the table. Nagtungo ako sa sink at naghugas ng aking baso. Nakaugalian ko na rin na maghugas ka agad matapos kumain. Ito lang naman dahil umorder ako sa fast food ng pagkain kaya wala akong ibang hugasin. What are you doing? I miss you. I want to see you, Venice. Pinunasan ko yung baso sa kanilagay sa cabinet. Nagpunas ako ng kamay at saka kinuha yung cellphone. I made sure that my door is locked. It's 5:45 and I think I won't have my dinner na. Masyado na akong nabusog sa chicken, spaghetti, fries at siomai. Yes, I ate all that. Malakas akong kumain pero hindi naman ako tumataba. Really? Hindi ko pinapansin ang nauna niyang tanong at tanging ang narinig ko na lamang ay ang namiss niya ako. Napahawak ako sa bangko para pigilang sumigaw sa kilig. Kinikilig talaga ako. Yes, I want to see you, hon. His voice is pleading. I can imagine his forehead a bit creased and his kissable lips pouting so cute. Shucks. Huwag kang bibigay, Venice. Naglalakad na ako patungo sa aking kwarto. We will see each other once we met home. Ibinaba ko ang cellphone ko sa kama at saka hinubad yung robe na suot ko. I am left again with my panty. Kapag nagpapadeliver ng food, hindi naman pwedeng haharap ako ng nakapanty lang. Nakakainis naman kasi. Hindi ka nagpakita sa akin bago ako umalis. Kasalanan ko pa? Siya nga itong nagsabi lamang nung gabi bago ang flight nila. Biglaan kasi. Kaya nga, hindi ka naman siguro mananatili riyan forever, hindi ba? Don't be OA, Hero. I brought my phone in the bathroom. I grabbed my toothbrush and the toothpaste. There is no overreacting and missing you. Tampo agad. Bahagyang kumirot yung puso ko.
Hindi sa sakit kung hindi ay sa sarap sa pakiramdam nitong hatid. He is the only person who made me feel this way. Yung bigla kang ginugulat sa mga linyahan niyang alam mong hindi ka binobola, tonong alam mong sincero at totoo. Tinapos ko muna yung pagtututbrush and I turned off the light in the bathroom and closed the door. Pasalampak akong sumampa sa kama. Kinuha ang cellphone at sumandal sa headboard noon. Gusto ko sanang dumapa pero dahil medyo busog pa ako ay mamaya na lamang. Kailan bang balik mo? I fixed my hair and put it in a messy bun. Hinila ko ang comforter at itinabon hanggang bewang ko. My boobs still uncovered. I never find it awkward. In fact, I am so happy with it. Flat-chested or not, we should be proud. Each has their own advantage and disadvantage. Nasa nagdadala lang yan. Kung sa magiging partner, kapag mahal ka, kahit anong laki niyan, tatanggapin ka. Kahit anong liit at laki ng nipples niyan. Kapag mahal ka, tatanggapin ka pa rin. Hindi naman iyon ang minamahal nila sa'yo. Kaya minsan, naiinis ako sa mga taong nabubuli ng flat at sobrang laki ng dibdib. And those beholders who belittle and laugh with themselves. Be proud of what you have. Be confident. Learn to fight your insecurities. Kapag magpapakain ka, ikaw ang talo. 1 week kami rito. So after 4 days, kinuha ko yung human-sized teddy bear ko at niyakap. Ang tagal pala. Bigla akong nalungkot. Please hon, kahit video call na lang. You just have to turn your camera on and I will see you. I miss you so much. Napalunok ako ng ilang beses. I miss him too. Kahit nagpapabebe ako sa kanya, I also want him to be close to me. Nakaka-addict yung presensya niya. I just want to be with him all day. Sa isang araw na lang tayo mag-video call. I am not in the mood right now. At may meeting ako later. Tomorrow. Really? Napangiti na naman ako sa kagalakan niya. Halatang halata sa tono eh. He is really open to me now. Yeah, okay. I recorded it. Saad niya sabay tawa. Natawa naman ako. Pati ba naman yun nire-record niya? May isang salita naman ako. Wala nagputol sa amin ng tawag kahit pa may ginagawa siya. Paminsan-minsan ay tinatanong niya ako at kinukumusta. I am watching a movie while hugging my teddy bear. Pangalanan ko kaya to. Dahil lalaki siya, what should I name him? Nakaisip ako agad ng ipapangalan. Grant. I will name him Grant. Mas sinigpitan ko pa yung yakap ko. Grant, maybe having a big eggplant, kaya Grant. Napahagikik ako. Bago pa ako mabaliw ay nag-aayos na ako ng aking sarili para sa meeting mamaya. Thank you so much, Miss Venice. It was nice working with you. We will send you the layouts once everything is done. Nakipagkamay muli sa akin si Miss Therese bago yumakap. Nagpalit na ako pagkatapos at saka nagtungo sa kotse na ipinahiram sa akin ni Hero. He told me that he left on the key at the guardhouse. Hindi ko pa alam kung hindi niya sinabi sa akin. Kanina nung naglalakad na ako. 2 araw na rin kasing narito lang ako sa condo at hindi lumalabas. Nabanggit ko sa kanya na may lakad ako ngayon. Nangulit na naman for video call but I refused again. I told him later when I get home. One last look on the beach and I went on Hero's car. May mga nag-aayos pa sa set pero hindi ko na hinintay pa itong matapos. I am done with my work already. It's now 4 in the afternoon. Kanina pa kaming 10 a.m. Doon at marami na rin kaming na-take. When I reached my unit, I texted Hero that I am home. Hindi ko pa nalalak ang cellphone ay agad siyang tumawag sa akin. Nang masagot ang tawag ay tumunog ang cellphone dahil nagre-request siya for a video call. Kaagad na nagsirambulan yung pagtibok ng puso ko. Kinakabahan ako na kinikilig. Our last video call ay nung nililigawan ko pa siya. Ito lang, ang pangalawa. Sinagot ko na agad dahil nakapangako na rin ako sa kanya. Hindi ka naman excited. Natatawang bungad ko sa kanya na makitang nakangisi siya sa screen at nakapangalumbaba. No, just super excited. I want to hug you right now. Miss na rin kita, Han. Isinandal ko sa unan yung cellphone at saka tinanggal yung pagkakapusod ng buhok ko. I removed my clothes one by one. Seriously? Changing in front of me? Baka nakakalimutan mo na miss na kita, tapos magpapakita ka pa ng katawan mo? I saw him going at me through the screen. Mula sa kusina ay pansin ko na naglalakad na siya patungo sa kanyang kwarto. You have seen me naked, so what's the use of hiding?
I remove my bra now and leave me with my underwear. The fact, natawa naman ako sa reaksyon niya. I confidently walked towards the laundry basket and put my used clothes. Bumalik ako sa kama at saka dumapa. Tinaas ko yung dalawang paa ko at saka inayos yung cellphone ko. Now, he can only see me on the face down to my chest. He can only see my cleavage, but how round it is could give him an image of my whole boobs. Masama ang tingin niya sa akin bago ko siya nakitang nakasandal sa headboard ng kanyang kama. Nakakunot na ang noon niya at labi ay mariin ang pagkakasara. What? Natatawa kong tanong at saka nagpangalumbaba. Ang tahimik mo ngayon. Nung nakaraan gustong-gusto mo na mag-video call tayo. Masyadong mainitin yung ulo ng lalaking to. Paano pa kaya kapag dalawang ulo ang uminit sa kanya? I don't know what I will do with you, Venice. Why? Hindi ko mapigilan na hindi matawa sa problemado niyang mukha. Nothing. So, how's the shoot? Okay naman. I enjoyed it. Punta tayo roon pag uwi mo, please. I want to take a dip. Sure. Matipid nitong sagot. Ano lang ginawa mo kanina? Naglagay siya ng unan sa likuran niya. Just sort some papers and look for some materials we need in our computers. I am talking to a CEO. Kahit seryoso, napakagwapo. May mga babae kayang may gusto sa kanya? Imposible namang wala. Do you have past girlfriends before? Bigla ko na lamang na imutawi iyon sa bibig ko. I'm just curious. What do you think? I don't know. Kaya nga I am asking you. Inirapan ko siya. Minsan talaga naiinis ako kapag nagtatanong ako tapos binabalikan pa rin ang isang tanong. Pero ginagawa ko rin naman ito minsan. What if I said none? Would you laugh at me? Ibig sabihin wala. Iyong mukha na yan. Ang swerte ko naman yata. Why would I? How about kiss or sex? Have you had one before? Okay lang naman sa akin kung may nakasex siya. Who am I to complain? Sa wala naman akong ganap sa buhay niya noong mga panahong yon. Why are you asking me these kinds of question? Napakunot naman ang noo ko dahil sa kanya at saka nahiga ng patagilid. Inayos ko yung cellphone ko at itinapat sa akin. Nakasandal sa malaking unan. I made sure that he can only see the cleavage in my face. I want to know. You can just answer me a yes or a no. You are overreacting again, hero. Inirapan ko siya pero sa huli ay tinawanan. Nakabusangot na kasi yung mukha niya. I can only remember this certain girl who kissed me before. She is the only girl that I gave access to my body. The sensuality in the way he said, it made me gulp. Napaseryoso bigla dahil sa nakikita ko sa kanyang mga mata. I never let anyone. How can I? If I can only remember that girl who corrupted my silent life. How can I kiss someone if I only want is to taste the girl's lips? How can I have sex with someone knowing that I only want to do it with that girl? Tell me, how can I? His eyes is now burning with desire. How can you ask that if you know how hungry I am to you? I only want you, Venice. I only want your lips, your body, and your pussy. Most importantly, I only want your heart. Is it you that I really want for the rest of my life? Ano ba, hero? Natutunaw na ako. Hindi ako makahinga. Nagiinit ang sulok ng mga mata ko. Totoo ba talaga to? Yung taong pinangarap ko, sinasabihan ako ng ganito. I can really feel his sincerity. Bawat bitaw niya ng salita, umuukit sa puso ko. Gumalaw ako para kumuha ng unan. Kunwari sa akin likod para pasimpleng punasan ang luhang tumutulo ngayon sa aking magkabilang mata. I'm just so happy. Yung pagkapahiya ko noon, ganito pala ang kalalabasan. Akala ko wala na magiging kami. Ni akala ko nga, hindi niya ako papansinin o haharapin man lang dahil sa ginawa ko dati. If you are thinking that I am doing this just for you to forget all the hurtful words that I have said with you before, I am not. I really mean what I have said before. Dati pa lang, nakuha ko na yung atensyon ko pero hindi ko pa nagawang maging handa ng mga panahong yon. You became aggressive and you even courted me. Isang malaking sampal iyon sa pagkalalaki ko. Ikaw dapat yung nililigawan at nakakatanggap ng mas matimbang na pagmamahal. You are special, Venice. I appreciate you so much. What's the sense of hiding now? Kung tuloy-tuloy na ang luhang tumutulo sa mata ko. Niyakap ko na lang yung unan. Tumabon hanggang sa leeg ko habang pinupunasan ng mga luhang tumutulo sa mata ko. Makulit pero iyakin ako. Lalo na kapag ramdam na ramdam ko yung sinasabi ng tao.
Yes, you can court me. A girl can court a guy. But it would be better the other way around. Hindi kita minamaliit at ang kakayan mo na manligaw. Naramdaman ko kung paano ka mag-alaga at magmahal. Kaya nga hirap na hirap akong ipagtabuyan ka, hindi ba? Ikaw lang, sa lahat ng babayang hindi ko maintindihan at hindi ko mahindian. Hindi ako nakasagot sa kanya at ninanamnam ang lahat ng kanyang sinasabi. And why are you crying? I did not say that for you to cry, hon. Hey, I don't want to see you crying. Lilipad talaga ako ngayon pag uwi. Sige ka. Natawa naman ako ng dahil doon. Tinuyo ko ang aking pisngi ng unan at saka ngumiti sa kanya. Thank you, hero. This means so much to me. Hindi ko na pinagsisisihan ang lahat ng ginawa ko dati. Hindi mo kasi sinabi agad, crush mo pala ako. Nawala ka eh. Nung panahon na yon, doon ko na-realize na hindi ko pala kaya na malayo ka sa akin. You disappeared like a bubble. Dahil sa sinabi ko, kaya umalis ka? No, mamitas need a surgery. Alam ko na rin na aalis na kami kaya ako yun ginawa sa'yo. Akala ko kasi hindi na tayo magkikita pang muli. Tapos heto, kinuha ko ng company mo. I didn't know you are the model that they get. I didn't intervene with that decision in the company. Sabi na wala talaga siyang alam. Are we having a closure of what happened before? Gumaan na yung pakiramdam ko na ganun pala yung nararamdaman niya sa akin at sa mga nagawa ko. Do you still love me now, Venice? Nabigla ako sa tanong niya. What do you think? Namumula yung ilong ko. At medyo namumugto ang mata. Tila hinahamon ko siya sa kanyang tanong. Kumunot yung noo niya bago tumawa. Bakit ba ang gwapo-gwapo mo? Kinikilig ako palagi. I know you still love me. I miss how you called me Papa Hero, he said, smirking. Gusto kong tumili sa kilig. Buwisit na hero to. Kinagat ko yung una na yakap-yakap para mapigilan ng pagtili. Kung gaano siya kasungit dati, ngayon, sobrang lambing niya. Why are you covering your face? I can see you, hon. Kalma, Venice. Ikalma mo yan. Niliitan ko ang pagkakabuka ng labi ko para hindi halatang kinikilig ako ng sobra. Please, let me see your face. Inalis ko yung una na yakap at inilagay sa likuran ko. Pagkaharap kong muli sa cellphone, ay bahagya na pala itong nakatungo at sa katawan ko nakatutok. I said your face, Venice. Seriously? Ayan na naman siya sa pagsusungit niya. I am sorry. Yung unan kasi. Napakapilya mo talaga. Natawa naman ako sa kanyang mukha. Hindi na naman maipinta. Bakit? Parang ayaw mo na. It's not that I don't like it. Ano pala? It's just that you are too far. I cannot hold you. Just by seeing your body makes me fuck horny, hon. Ibig sabihin nalilibugan na agad siya. Hindi na mapakali. Ang sarili ko sa pagtibok. You want to see more? Tanong ko sa kanya nang nakangiti. Tinawanan ko siya bago ako lumayo sa kamera. Nakatagilid pa rin ako ng higa pero kita niya na ang buo kong katawan. Itinukod ko yung ulo ko sa aking kamay bago unti-unting tinanggal ng isa kong kamay yung panty ko. Idiniretso ko na lamang pagbaba gamit ang aking hita at paa. Still missing me? I seductively asked him as I showed him more of my body. He can only see the V-line of my... Seriously? You are just making me miss you more, hon. Please stop that. Ayaw mo ba? Kunwari nagtatampo ako pero sa loob-loob ko ay tuwang-tuwa na ako sa pangungulit sa kanya. I'm just so happy now, knowing that he likes me, na dati pa lang, nakuha ko na yung atensyon niya. Hindi siya sumagot pero rinig na rinig ko na ang malalim niyang paghinga at ang pagbumura niya ng mahina. I miss your big hero. Can I see it? Nilalamon na ako ng init ng aking nararamdaman ngayon. This is me, not about seducing him, but this is me, getting so damn aroused by my imagination that he is horny. The image of us, doing the nasty while on a video call, added up the hit. No, sige na please. I miss you so much, hero. Ha naman, this will be hard for both of us. I don't think so. Come on, this will be fun. Bilis! Nagiinit yung katawan ko dahil sa excitement na nararamdaman. He started undressing on his bed. Nakatayo siya sa kama niya. Wala nang suot na damit. He is left with his boxers. Kitang-kita ko yung umbok doon. Ang talong ay gising na. Mas lalo ako nag-init nang tuluyan niyang mahubad ang pantalon at pumisik doon ang pagkalaki-laki niyang tayong-tayo na.
Sa pagkakataong ito ay unti-unti nang nabubuo ang koneksyon sa pagitan nila. Ano pa nga ba ang mga kapanapanabik na tagpo ang maaaring mangyari sa pagitan nila? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.